So, ano nga ba yung mga do's and don'ts na kailangan nating malaman ngayong Chinese New Year na paparating at kailan ang Chinese New Year? So, unang-una guys, ngayon po ay year 2026 at ngayon po ay Year of the Horse. Sa mga pinanganak ng Year of the Horse, you're lucky ngayon dahil taon nyo ito. Mayroon po tayong mga traditional na paniniwala like bawal magwalis sa gabi. Yun ang mga traditional natin na pamahiin sa Pilipinas. So sa Chinese guys, meron din silang tabus or pamahiin sa Chinese New Year na paparating. So kailangan natin malaman ito lalong-lalo na kung tayo ay isang may impluwensya tayo sa Chinese. Like for example, tayong mga domestic helper, may impluwensya po tayo sa mga Chino, mga amo natin. May mga amo po tayo na naniniwala pa rin sa traditional na paniniwala nila. So, kailangan aware tayo kasi may mga amo talaga na makaluma pa rin sila, naniniwala din sila. And then, syempre, traditional sa kanila yon. So, kailangan nating malaman para alam natin yung gagawin natin sa paparating na Chinese New Year. Okay guys, so hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Let's start it unang-una sa do's natin or kailangan na malaman natin sa do's sa Chinese New Year is yung paglilinis ng bahay bago mag Chinese New Year. So, mapapansin ninyo yung mga amo natin, na mga amo ninyo is papalinis buong bahay bago mag New Year. Bakit nga kaya? Kasi po ito, good luck po sa kanila at saka matatanggal yung kamalasan ng bahay. Ayan, syempre, syempre, pag malinis talaga ang bahay, maliwalas is napaka-refreshing na humiga, tumira, ganyan. Okay, so pangalawa guys is magsuot ng pula. Suot ako ng pula. So, we read on Chinese New Year, ito po ay nangangahulugan at symbolize ng luck. Yan, swerte ito at vitality. Yan, magsuot po kayo ng pula or pwedeng kahit anong pula kasi swerte po sa kanila ito. And then, pangatlong do's natin, number 3 is share envelopes. Ito po yung tinatawag na ampaw. Angpao pala, hindi ampaw. So, ang tamang term dun is angpao, hindi ampaw. Ang ampaw po is yung pagkain, bread, no? At ang angpao, ito po yung red envelope. Ito yung lucky wallet, lucky packet pala, oo. And then, ito po ay may mga rules din sa lucky packet. So, ang mga magbibigay lang mga ito is yung mga kinasal, yung may mga mataas na katungkulan na magbibigay sa mga kanilang mga like for example anak, ganyan. So ang mga anak hindi na po nagbibigay ng license sa kanilang parents at mga single hindi po kailangan magbigay. So yung mga magbibigay lang po is parents, ganyan, sa mga nakakatanda sa kanila. At binibigyan din ang mga ikakasal kasi good luck po sa kanila kapag katanggap po sila ng red envelope. Okay, and number 4 po is pagkain na mapapampaswerte. Like, yung number 1 is fish. So, yun po. Mostly na pagkaluto ng fish na kinakain sa Chinese New Year is yung steamed fish. Ayan, steamed fish po. Dahil ito ay swerte sa kanila. At dumplings and mga prutas, at mostly ang pinakamaswerteng prutas na kailangan kainin sa Chinese New Year is yung orange o kaya mandarin. Kaya makikita ninyo guys yung mga mandarins na ang gagandang nakadisplay sa mga paligid or nakakadisplay sa bahay, sa malls, is yun po ay pampaswerte. Pero guys, sinasabi ko sa inyo maasim yun, hindi yung matamis, kaya try ko pong natigman ayan. And then panglima na tayo guys. So, panglima na do's sa Chinese New Year para papasok ang swerte is buksan daw ang pintuan at doors. Ayan, para papasok ang welcome luck. Good luck for the New Year. So, yun guys, ang mga do's for Chinese New Year at dumako naman tayo sa don'ts. So, ito guys tandaan nyo tong mga don'ts. Baka ginawa nyo to, hindi nyo alam, pinagalitan kayo ng amo, hindi kayo binagyan ng license. Dok lang. Okay, number 1 don'ts is yung kasalungat ng sinabi natin sa paglilinis kanina. Ito naman, huwag maglinis. Ayan, no sweeping, huwag magmalis sa Chinese unang araw ng Chinese New Year kasi mawawalis nyo po yung swerte ng bahay, lalong-lalo sa first day of New Year. At naniniwala sila dito na bad luck. Okay? Number 2, bawal ang maligo at bawal ang maglaba. Avoid washing hair, lalong-lalo na sa first day ng Chinese New Year. Ayun din, washing away the luck. Ayan.
lilinis nyo yung swerte. So, yun, bawal ang maligo at saka bawal ang maglaba. Okay, number 3 don'ts is avoid negative language and argument. So, bawal ang mag-away, bawal ang magsalita ng masama sa Chinese New Year. Ayan. At bawal din ang umiyak. Ayan, dahil ito ay nangangahulugan ng kamatayan at sakit. At broken. So, yun, broken family, yan. Para, ayan, yun. So, itong don'ts na ito ay iwasan natin. Iwasan natin kasi yun yung po yung kasabihan nila. Okay, number 4 is wag gumamit ng patalim. Wag gumamit ng mga kutsilyo, yung mga matutulis, bawal gumamit ng mga ganyan, okay? Dahil ito daw ay napuputol ang swerte. Ayan. At ito ay nakakasira ng relasyon. It will cut the relationship, ang magandang relasyon. So, bawal ang matulis sa Chinese New Year. Scissors, knife, ganyan. So, paano natin bawal? Parang bawal, gagamitin ng kutsilyo sa pagluluto, di ba? So, yun lang, kasabihan lang naman. So, mostly siguro is, magluluto ka naman, gagamit ka ng kutsilyo is, okay yun. And then, number 5 is, ito guys ha, ingatan ng mga gamit. Bawal ang magbasag, mga baso. Ayan, bawal ang magbasag. Kaya pagka naghugas kayo ng pinggan or pinagtrabaho ko sa Chinese New Year is iwasan ang magbasag. Ayan. So, ayan, mga ceramic glasses, ito kasi is nangangahulugan, sumisimbolo na pinuputol mo or binabasag mo yung, swerte sa salapi. Yan. You're breaking, sabi dito, breaking financial fortune. At yung family unity, yung pagsasama ng pamilya. Yan. Yan daw, kapag nabasag guys, yun ang mangyayari na paniniwala nila. Okay? At ang sunod is, number 5 na tayo, no? Pang-anim. Pang-anim, ito guys, bawal ang magsuot ng itim at puti. Bakit guys? Ito kasi sumisimbol ito ng kamatayan at libing. Yan. So, kung makikita nyo, black and white is a symbol of funerals and death. So, yun lang guys, ang mga do's and don'ts na dapat nating tandaan sa Chinese New Year at ang mga kadalasan na sineselebrate sa Chinese New Year, sa New Year's Eve, nagtitipon, ito yung first na New Year's Eve, nagtitipon-tipon ang pamilya para sa dinner, family dinner at paghahanda ng New Year sa mga susunod na araw. And then, sa first day of New Year, February 17 is, ayan na guys, focus on joy, then, walang paglilinis, huwag maglinis. At saka, ito na yung day na pwede nang bumisita sa bahay ng mga matatanda. And following days, yun na yung gathering ng family. So, first day, guys, hindi po sila nagsasalo-salo. So, sa na muna yun. Wala pang visit sa bahay. So, yun yung first day sa Chinese New Year. And then, the second day, yun na. Pwede na silang magtipon-tipon. Kaya kung mapapansin nyo sa first day of Lunar New Year is hindi muna sila magkakasama. So, yun lang guys, ang mga do's and don'ts sa Chinese New Year na kailangan nating isaalang-alang, lalo na kung may mga impluensya tayo sa Chinese, sa lahing tradisyon ng mga Chino. So, tayo mga domestic helper is kailangan alam natin yan. Although, hindi naman lahat ng amo is naniniwala pa rin, katulad mga amo ko, hindi sila ganyan, hindi sila matradisyon, wala silang tabos, wala silang mga pamahiin, pero kailangan malaman din natin, dagdag knowledge and then awareness, kasi may mga amo na hindi lahat is modern na, hindi lahat is nag-iba na yung kanilang paniniwala, meron pa rin yung mga naniniwala sa mga ganyan, lalong-lalo na po yung mga galing sa China, ganyan pa rin sila, medyo old, pa rin sila sa kanilang pamahiin. Yes, maniniwala pa rin sila. Okay guys, so ang swerte, pero ang swerte is nasa atin pa rin. Ayan, kung magsusumikap tayo, syempre matutupad yung mga pinapangarap natin at good luck. Samahan lang natin ng dasal at pagsisikap. Kung detependa tayo lagi sa swerte, tapos tamad naman tayo, walang mangyayari. Hindi tayo swertehin, okay? So yun lang guys. I hope na nakatulong ang content na to para sa inyo about Chinese New Year. So, ang ating pong holiday, mga kunya, mga kapatid ko, mag-enjoy po tayo sa Chinese New Year 17
18, and 19. So 15 is Sunday pa ngayon. Sunday pa lang yon, katatapos ng Valentine. Monday, meron pa rin pa tayong pasok. Depende yan kung papapasogin pa rin kayo ng amo ninyo. 17, 18, 19, yan po ang ating holiday. Yan, good luck guys. Sana makatanggap kayo ng maraming lycee. Galingan ninyo, magpakabait kayo. So, yun lang guys. So, I would like to say bye now. Salamat sa pakikinig at pagsuporta. Thank you so much and bye. Kung hey, Patchoy.